Sa wakas, heto na ang update na hinihintay ng lahat tungkol sa kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala nyo bilang si Francis Leo Marcos. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatago at pag-iwas sa mga issue, tuluyan na siyang binitbit ng mga autoridad at ngayon nga ay nahaharap sa mas malaking problema dahil ililipat na siya sa Parañaque City Jail. Ang dating vlogger na maporma at laging nagpapakita ng karangyaan sa kanyang mga video ay nakunan na lamang na nakayuko at tila wala ng lakas habang nasa loob ng kustodya. Sa video na inilabas ng CIDG, makikita nyo na kinalbo na rin siya bilang bahagi ng patakaran sa loob ng kulungan, kaya talagang malayong-malayo ang hitsura niya ngayon kumpara sa dati niyang imahe na akala mo ay isang bilyonaryo. Marami ang nagtataka kung bakit ang isang tao na nagsasabing napakayaman niya ay hindi man lang makapaglabas ng pera para sa sarili niyang kalayaan. Totoo nga ba ang balita na nagmamakaawa na siya ngayon dahil simot na ang kanyang bulsa at wala nang pambayad sa piyansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Noong February 24 pa, nagsimula ang kalbaryo ni Mangusin nang arestuhin siya ng mga pulis habang kumakain ng salad sa loob ng isang hotel. Hindi na nga niya natapos ang kanyang pagkain dahil agad siyang sinilbihan ng warrant of arrest para sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang nakapagtataka rito ay itinakda ng korte ang kanyang piyansa sa halagang 120,000 piso lamang. Para sa isang tao na nagpapakilala na may-ari ng malalaking negosyo at mansyon, dapat ay napakadali lang bayaran ng halagang ito. Pero lumipas na ang ilang araw at hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang nakapiit dahil tila walang pumasok na pambayad mula sa kanyang kampo. Dahil dito, nagpasya na ang Parañaque Regional Trial Court na ituloy ang paglipat sa kanya sa City Jail mula sa pasilidad ng CIDG. Habang inililipat siya, kapansin-pansin din ang kawalan ng mga taong dati ay nakapaligid sa kanya. Nasaan na nga ba ang kanyang mga abogado at ang mga sinasabi niyang malalakas na koneksyon? Noong unang beses siyang nadala sa NBI, may kasama pa siyang lady lawyer na laging nakabantay sa kanya, pero ngayon ay tila mag-isa na lang siyang humaharap sa bagsik ng batas. Kinumpirma rin ng mga opisyal na may inihain na silang oposisyon sa korte para harangin ang anumang tangka ni Mangusin na pansamantalang makalabas. Ito ay dahil sa dami ng mga bagong ebidensya na lumalabas tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinasabing gumamit siya ng peking birth certificate at passport para magpanggap na bahagi ng isang tanyag na pamilya, bukod pa sa iligal na pagsusuot ng uniforme ng pulis na mahigpit na ipinagbabawal sa ating batas. Dahil sa mga kaganapang ito, marami ang nagsasabi na baka ang lahat ng karangyaan na ipinakita niya sa social media ay isa lamang malaking palabas. Ang tanong ng karamihan ay kung nasaan na ang mga kinikita niya sa kanyang mga vlog na may milyong views. Hindi ba niya ito pwedeng gamitin para mailigtas ang kanyang sarili sa rehas? Habang tumatagal siya sa loob ng selda, lalong nagiging malinaw na ang batas ay walang kinikilingan, sikat ka man o hindi. Sa kabila ng mga seryosong paratang at ang paglipat sa kanya sa mas mahigpit na pasilidad, lumalabas ang isang anggulo na hindi natin inaasahan mula sa mga taong dati niyang nakakaengkwentro sa internet. Alam niyo ba na sa gitna ng hirap na dinaranas ngayon ni Norman Mangusin sa loob ng rehas, may mga tao pa ring nakakaramdam ng awa sa kanya? Sa katunayan, may mga usap-usapan na may ilang personalidad na nagbabalaksa ng dalhan siya ng kape o kahit kaunting tulong habang siya ay nakapiit. Ngunit ang malaking hadlang dito ay ang tila paglayo ng kanyang sariling kampo. Noong nade-detain pa siya sa NBI, ang kanyang lady lawyer ay tila humaharang sa sinumang gustong lumapit o bumisita sa kanya. Pero ngayon, sa Parañaque City Jail, tila mas naging malungkot ang paligid para sa vlogger dahil wala na ang mga taong dati ay nakabantay sa kanya. Ang isa pang nakakagulat na impormasyon na lumabas ay ang kawalan ng sinumang miyembro ng pamilya o kamag-anak na sumisipot para damayan siya.
Kung matatandaan nyo, laging ipinagmamalaki ni Mangustin na siya ay may koneksyon sa mga makapangyarihang tao at bahagi ng isang tanyag na angkan sa bansa. Pero ngayong kailangan na kailangan niya ng suporta, nasaan na ang mga sinasabi niyang kamag-anak mula sa Malacanang o ang mga bilyonaryong kaibigan niya? Tila ba naglaho silang lahat na parang bula? Maging ang mga sikat na abogado ay tila walang gustong humawak ng kanyang kaso ng libre o pro bono. Sabi nga ng ilan, baka natatakot ang mga ito na madamay sa gulo dahil sa tindi ng mga ebidensyang nakalap laban sa kanya. Isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang pagkatao ay ang kanyang pangalan. Sa kanyang mga lumang video o livestream, kapansin-pansin na nagagalit siya kapag tinatawag siyang Norman Mangustin. Madalas niyang pagalitan ang mga viewers o reactors na gumagamit ng pangalang ito dahil pilit niyang iginigiit na siya si Francis Leo Marcos. Ngunit nung dumating ang sandali ng katotohanan noong arestuhin siya habang kumakain ng salad, hindi na siya nakapagtago. Nang tanungin siya ng mga pulis kung siya ba si Norman Mangustin, mabilis at direkta siyang sumagot ng yes sir. Dito pa lang, makikita na natin na kahit siya mismo ay aminadong hindi totoo ang pangalang ginagamit niya sa social media para magpasikat. Pero hindi lang pala doon nagtatapos ang investigasyon dahil pati ang mismong pangalang Norman Mangustin ay kinukwestiyon na rin ngayon ng CIDG. Sinasabing baka maging ang pangalang ito ay hindi rin niya tunay na pagkakakilanlan. May mga dokumento silang tinitignan kung saan lumalabas na gumamit siya ng iba't ibang peking birth certificate sa loob ng mahabang panahon. Nakakalula isipin kung gaano kalalim ang ginawa niyang pagpapanggap para lang makuha ang tiwala ng publiko at makalikom ng maraming followers. Habang pinag-aaralan ng mga legal experts ang kanyang sitwasyon, ay tila mas lalo lang dumidilim ang hinaharap ni Norman sa loob ng City Jail. Ngayong nasa biyahe na si Norman Mangustin patungo sa Parañaque City Jail, marami ang nag-aalala sa kung ano ang kakaharapin niya sa loob ng selda. Alam naman nating lahat na ang buhay sa loob ng kulungan ay hindi biyaheng langit, lalo na para sa isang taong nasanay sa karangyaan. May mga haka-haka na baka ihalo siya sa mga ordinaryong preso na may mga marka o tatak sa katawan. Ang malaking tanong tuloy ng mga netizens, paano kaya siya makakasama sa mga taong talagang sanay sa hirap kung siya mismo ay walang ganoong karanasan? Sinasabing kapag ang isang tao ay pumasok sa loob ng walang kakilala o proteksyon, baka maging mitya pa ito ng gulo o mas seryosong panggugulpi sa kanya ng ibang mga bilanggo. Alas 8 pa lang ng umaga ay inalis na siya sa pasilidad ng CIDG at dire-diretsyong isinakay sa police mobile ng PNP. Wala siyang ibinigay na kahit anong interview at tila umiwas talaga sa mga kamera na dati ay paborito niyang kaharapin. Nakayuko lang siya habang binabaybay ang daan patungo sa ilalim ng pamamahala ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kahit ang mga pulis na nag-escort sa kanya ay hindi na nagbigay ng masyadong detalye tungkol sa kanyang kondisyon. Mukhang pagod na ang vlogger sa sunod-sunod na investigasyon at ang bigat ng katotohanan na hindi na siya makakabalik sa hotel na tinutuluyan niya noon. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, may mga nagmumungkahi pa rin na humanap siya ng mga abogadong pwedeng tumulong sa kanya ng libre. Pero ang problema rito ay baka magalit ang mga netizens sa sino mang susubok na ipagtanggol siya. Napakaraming tao ang galit na galit ngayon kay Mangustin dahil pakiramdam nila ay niloko sila sa mahabang panahon. May mga nagsasabi pa nga na imbes na tulungan siyang makalaya, mas mabuti raw na pagdusahan niya ang lahat ng kanyang ginawa. Mahirap kasing magmahal ng kaaway kung ang taong iyon ay tila walang pagsisisi sa mga maling impormasyon na ipinakalat niya online. Sana raw ay nakinig na lang siya sa mga payo ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya noong una pa lang. Sabi ng ilang mga observers, ang naging mitya ng kanyang pagbagsak ay ang sobrang kayabangan o pagiging lastog sa kanyang mga video. Kung hindi sana siya masyadong naging mapanghamon sa batas at naging mas mapagkumbaba, baka hindi umabot sa ganito ang kanyang kinahantungan. Ang aral dito ay hindi lahat ng nakikita nating kislap sa internet ay totoo at balang araw ang katotohanan ay laging lalabas kahit gaano mo pa ito pilitin na itago sa likod ng mga mamahaling gamit.
Habang hinihintay natin ang balita kung ligtas ba siya sa loob ng kanyang bagong selda, hindi natin maiwasang mapaisip sa kinabukasan ng mga social media personalities sa bansa. Ito na nga ba ang simula ng paglilinis sa mga taong gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan para lang sumikat at kumita ng pera? Sa tingin niyo ba, dapat pa bang bigyan ng pagkakataon si Norman Mangusin na magpaliwanag o nararapat lang na mabulok siya sa kulungan dahil sa kanyang mga nagawang panloloko? I-share mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.